2 taon na ang nakalipas, hindi ako kumakain o umiinom para lang makapag-deliver ng pagkain. Nagpakahirap ako para makalakam ng pera at mapagaling ang malubhang sakit ni Shen Qingshui. Pero pagkatapos noon, bigla na lang siyang sumama kay Chen Zi sa isang hotel. Sa sobrang galit, dumampot ako ng bloke at ginulpi ko hanggang sa halos mamatay ang Chen Zi na yun. Hindi ko akalain na isa pala siyang anak mayaman. Anak pala siya ng boss ng kumpanya ni Shen Qingshui. Pinasuhan niya ako ng intentional physical injuries. Pero sa korte, ni isang salita ay walang sinabi si Shen Qingshui. Sa huli, nahatulan ako ng 2 taong pagkakakulong para sa intentional physical injuries. Nagbayad din ang pamilya ko ng 500,000 piso para sa mga gastusang medikal. Pagkatapos ng insidente, parang maamong tupa na sinabi sa akin ni Shen Qingshui na mayaman at makapangyarihan ng pamilya ni Chen Zi. Hindi raw niya ito kayang banggin. Nakatanggap daw siya ng banta, kaya hindi niya masabi ang katotohanan. Sinabi pa niya na hihintayin niya ako. Paglabas ko raw, magpapakasal kami. Pero ang resulta, pagkatapos kong magtiis ng 2 taon, sinabi sa akin ng pamilya ko na ang girlfriend kong si Shen Qingshui ay matagal ng kasal. At ang lalaking pinakasalan niya ay walang iba, kundi ang Chen Zi na yun. Nakakatawa, di ba? Mula simula hanggang dulo, para akong isang tanga. Dahil kay Shen Qingshui, nasayang ang 2 taon ko sa kulungan. Sa mga sandaling ito, tahimik akong nanumpa sa aking puso, Chen Zi. Shen Qingshui, maghintay lang kayo. Tiyak na ipaghihiganti ko ang 2 taon na pagkakakulong ko nang walang kasalanan. Umuwi ako sa aming bahay. Dati, may maliit na klinika ang aming pamilya. Ang tatay ko ay isang matandang traditional Chinese medicine doctor. Mula pagkabata, sinanay na niya ako. Ang plano sana ay ako ang magmamana nito. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Para mabayaran ng 500,000 pisong gastusang medikal ni Chen Zi. Ibinenta ng pamilya ko ang lahat ng pwedeng ibenta. Pero kahit ganoon, naghanda pa rin ng masaganang pagkain para sa akin ang mga magulang ko. Bigla, isang pulang Porsche 911 ang humarurot papunta. At huminto sa tapat ng bahay namin. Sumigaw siya, Jiang Yichen. Sakay, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka akong napatitig sa kanya. Hindi ko naman kilala itong magandang babae. Bakit naman ako sasama sa'yo? Bigla na lang may itinapak yung babae sa dibdib ko. Iligtas mo ang asawa mo. Ang tanong, pupunta ka ba o hindi? Nang marinig ko yun, natigilan kaming lahat sa pamilya. Teka, kailan pa ako nag-aasawa? Yumuko ako para tingnan yung itinapak niya sakin. At biglang nanlaki ang mga mata ko. Ang bagay na yon ay isang baraha, isang heart. Ito ang senadoryas ng matanda. Kakaibang tao ang matanda. Masasabi kong naging kakosa ko siya. Sa loob ng kulungan, madalas siyang inaapi ng iba. Isang araw, hindi ko na natiis. Ipinagtanggol ko siya. Mula noon, naging magkaibigan kaming 2. Sabi ng matanda, may utang na loob daw siya sa akin. At babayaran daw niya ito balang araw. Tutulungan daw niya ako sa 3 bagay. Pagkatapos ng 3 beses, quits na raw kami. Noong una, hindi ko yun pinansin. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero sinong mag-aakala na pagkalabas ng matanda sa kulungan? Tinupad niya agad ang unang pangako niya. Binigyan niya ako ng isang luma at lukot-lukot na libro. Sinabihan niya akong pag-aralan itong mabuti. Sabi pa niya, pamana pa raw yun ng mga ninuno niya. Tungkol naman sa 2 pang bagay. Malalaman ko lang daw kapag nakalabas na rin ako. Nang baklatin ko ang unang pahina ng libro. Malinaw na nakasulat doon ang mga salitang Qing ng Shu. Para sa ibang tao, walang kwenta ang bagay na to. Pero para sa isang taong nag-aaral ng Chinese medicine, isa itong napakahalagang yaman. Ayon sa alamat, noong unang panahon, laging sumasakit ang ulo ni Cao Cao. Kaya ipinatawag niya ang tanyag na doktor na si Huatuo para gamutin siya. Iminungkahi ni Huatuo na buksan ang bungo ni Cao Cao para oprahan. Dahil doon, nagalit ng husto si Cao Cao. Sa paratang na gusto siyang patayin ni Huatuo. Kaya ipinakulong niya ito. Bago mamatay, ayaw ni Huatuo na mawala ang kanyang galing. Kaya ang aklat na Qing ng Shu na pinaghirapan niya buong buhay ay ibinigay niya sa mabait na bantay na nagbabantay sa kanya. Ang pangalawang bagay naman ngayon ay ang bigyan pala ako ng asawa. Pero dahil sila na mismo ang nag-imbita sa akin, hindi ko na rin matanggihan. Nagpaalam ako sa mga magulang ko at sumakay na sa kotse ng magandang babae. Pagdating namin sa lugar, saka ko lang nalaman na ito pala ang Shengshi Real Estate, ang pinakasikat na real estate company sa lungsod ng Linjiang. At sa sandaling iyon, sa may pintuan ng bahay ng mga Ye, isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na ang nag-aantay doon. Nang makita nilang bumaba kaming 2 sa kotse, agad na lumapit ang lalaki at nagsabing, Wanwan, hindi ba tinutusan kitang imbitahan ng mahusay na doktor? Nakarating na ba siya? Napakagatlabi si Ye Wanwan. Siya na po yun. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, at lumingon sila para tingnan ako. Hindi ba't isa lang siyang paslit? Bigla niyang hinayla si Ye Wanwan sa isang tabi at bumulong, Wanwan, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Paanong magiging ganito ka bata ang mahusay na Dr. Jiang? Halos maiyak na si Ye Wanwan. Ma, siya na po yung sinasabi ninyong Dr. Jiang. Sinunod ko lang din po ang address na ibinigay ninyo. Nagkatinginan ng mag-asawa, at kitang-kita ang pagkadismaya sa kanila. Pero hindi nagtagal, lumapit ang lalaki na nakangiti at nagpakilala. Ay ho, ako si Ye Xiaoteng, yung Ye Xiaoteng ng real estate. Oo, ako nga, sabi niya. At ito naman ang asawa ko, si Feng Wanteng. Pagalang akong bumati, hehe, pilit na ngumiti si Feng Wanteng. Iyon na ang naging pagbati niya. Tiningnan ako ni Ye Xiaoteng. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Mualang-galang na po, maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Kailangang makasiguro ni Ye Xiaoteng. Ang panggagamot ay hindi dapat minamaliit, lalo na't ang sarili niyang anak ang pasyente. Walang pag-aalinlangan kung sinabi ang pangalan ng aking ama. Pagkasabi ko noon, biglang natigilan si Ye Xiaoteng. Hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon. Baka naman sadyang kulang lang ako sa kaalaman.
Agad namang sumingit ang nasa tabi niyang si Ye Wanwan. Hayaan niyo na siyang subukan. Pakiramdam ko may ibubuga ang lalaking yan. Napabuntong hininga na lang si Ye Xiaoteng. Sige na nga, subukan na lang natin baka sakali. Pagkasabi niyo na ipinapasok na niya ako sa loob. Pagpasok ko, doon ko lang napansin ang kakaiba. Tag-araw ngayon, kahit umuulan sa labas, hindi naman malamig. Pero dito sa villa, hindi lang nakabukas ang heater. Mayroon ding maraming mga pampainit na nakapaligid. Nang pumasok kami sa silid sa likuran, mas lalo pang tumindi ang nakakapasong init. Sa sandaling iyon, isang boses na kasing ganda ng huni ng ibon ang narinig ko. Wanwan, ang lamig-lamig. Pwede bang magdagdag pa ng isang kumot? Natigilan ako nang marinig ko iyon. Tumingin ako sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Nakita ko ang isang napakagandang babae na mukhang masasakitin na nakaupo sa wheelchair. Nakabalot sa katawan niya ang makakapal na kumot. Kahit na mukha lang niya ang nakalabas, nakakabighani pa rin ang maladyosa niyang mukha. Siya na kaya ang magiging asawa ko. Pinilit kong kumalma at lumapit ako. Binibini, maaari ko bang tingnan ang pulso mo? Tumango ang panganay na anak ng pamilya Ye na nakaupo sa wheelchair. Tumango siya at saka nanginginig na itinaas ang kanyang kamay. Nang simulang kong kapain ang pulso niya, hindi ko maiwasang mapakunot ng noo. Nang makita ito ni Ye Wanwan na nasa tabi niya, bigla siyang kinabahan, at nag-aalalang nagtanong, malala po ba ang sakit ng ate ko? Tumango ako, dahil dito, biglang pananghinaan ng loob ang pamilya Ye. Ano ba talaga ang sakit ng ate ko? Tanong ni Ye Wanwan habang nakakunot ang noo. Alubha ang kalagayan niya, isang uri ito ng lason lamig na pumasok sa katawan. Nakarating na ito sa kanyang mga buto. Kung hindi ako nagkakamali, patagal nang hindi makatayo ang panganay na binibini. At kapag nagbabago ang panahon, giniginaw ang buong katawan niya. Tama ba? Pagkasabi nito, huling tumango ang buong pamilya Ye. Mukhang sigurado na sila na kahit bata pa ang lalaking ito, may ibubuga pa rin siya. Iwinasiwas ni Ye Wanwan ang kanyang kamay. Ayaw na ayaw ko sa mga paligoy-ligoy na paliwanag. Hindi ko kailangan ng proseso. Ang resulta lang ang gusto ko. Kaya mo bang gamutin ang sakit na ito o hindi? Kaya, pero may isang kondisyon na napakakomplikado. Pagkasabi nito, natigilan si Ye Xiaoteng. Saka siya sumagot, dahil ba mahirap hanapin ng gamot? Dr. Jiang, huwag po kayong mag-alala. Hindi man namin masasabing kasanyaman kami ng isang bansa, pero mayroon din naman kaming pera at mga koneksyon. Ibigay niyo lang po ang race eta. Tito Ye, nagkakamali po kayo. Ang sakit niya po kasi paano ko ba ipapaliwanag? Kailangan niya po akong pakasalan. Saka ko lang po siya magagamot. Hindi naman malakas ang boses ni Jiang Yichen habang nagsasalita, pero para sa pamilya Ye, para itong isang bombang sumabog. Noon pa man, nang hanapin ng pamilya Ye ang lolo, sinabi rin nito na si Dr. Jiang lang ang makakagamot sa sakit. Pero para gumaling, kailangang ialay ng panganay na binibini ng pamilya Ye ang kanyang sarili sa pagpapakasal. Para mapagaling ang panganay niyang anak na babae, pumayag na lang muna si Ye Xiaoteng nang hindi direkta. Ang iniisip niya ay painan munang pumunta si Dr. Jiang, saka nahaharapin ang problema. Total, mayaman naman ang pamilya Ye. Baka sakaling madadaan din sa pera ang lahat pagdating ng panahon. Hindi niya inasahan na ako mismo ang magsasabi nito ngayon. Ibig sabihin ba niyan, hindi na pwedeng pag-usapan? Nanggigil sa galit si Ye Wanwan. Pinandilitan niya ako ng mga mata, at bigla siyang sumigaw. Ikaw na doktor-doktoran, sinasamantala mo lang talaga ang sitwasyon. Gusto mo lang pagsamantalahan ang ate ko. Hindi ba't babayaran ka naman namin? Hindi pa ba sapat yun? Hindi ito tungkol sa pera o hindi. Ang pangunahing dahilan ay kailangan ko rin tiisin ang lamig ng lason habang ginagamot siya. Bago pa ako matapos magsalita, sumingit na si Feng Wanteng na nasa gilid. Dr. Jiang, hindi ka ba masyadong nag-iisip niyan? Ngayon lang ako nakarinig na kailangan din palang tiisin ng doktor ang paghihirap ng pasyente. Mula pa lang sa simula, tutol na siya sa paghahanap sa tinatawag na Dr. Kai na ito. Ngayong narinig niya ang sinabi ko, lalo pa siyang nakumbinsi na isa lang akong manloloko. Tutal, hindi naman kakaunti ang mga taong gumagamit ng panggagamot bilang dahilan para linlangin ang mga dalaga at kunin ang kanilang puri. Natahimik naman si Ye Xiaoteng na nasa gilid. Nagtiimbagang siyang lumapit sa akin. Dr. Jiang, bago ka pa man dumating, nakausap ko na ang matandang amo. Kung talagang mapapagaling mo ang anak ko, hindi masamang gawin kang manugang. Pero ang kondisyon ay kailangan mo muna siyang pagalingin. Matalino si Ye Xiaoteng. Uunahin niya muna akong bulahin para pagalingin ko ang anak niya. Kapag tapos na, saka na lang niya ako babayaran. Kung hindi lang dahil naikot na nila ang lahat ng malalaking ospital at walang nakitang lunas. At ako lang ang tanging nagsabing kaya ko siyang pagalingin. Ang isang respetadong boss ng Shengxi Real Estate. Bakit pa niya kakailanganing manloko ng tao? Pero tumanggi ako. Pinanindigan ko pa rin ang sinabi ko. Kasal muna bago gamutan. Hindi naman sa talagang ayaw kong tumulong. O na gusto kong maging makapal ang mukha at samantalahin ang sitwasyon para maging manugang ng pamilya Ye. Ito ay dahil habang ginagamot siya. Una, kailangan niyang maghubad. Maraming mga pressure points sa buong katawan niya ang kailangang tusukin. Sa proseso ng panggagamot, ang panganay na anak ng pamilya Ye ay hindi talaga maaaring magsuot ng damit. Pangalawa, kailangan sipsipin ni Jiang Yichen ang lason para sa kanya. Ang ilipat ang lamig na lason sa sarili niyang katawan. Napakapanganib ng prosesong ito. Sa isang pagkakamali lang, maaaring mismong buhay ni Jiang Yichen ang maging kabayaran. Kung hindi lang para sa sarili niyang asawa, sino naman ang sasabak sa ganitong panganib? Siyempre, mahirap din para sa akin na magpaliwanag. Dahil hinusgahan na ako kaagad ng pamilya Ye. Ang tingin nila sa akin ay isa lang masamang tao na nananamantala sa sitwasyon. Kung sasabihin ko pa itong kakaibang paraan ng paggamot, malamang ay mas lalo lang akong hahamakin ng pamilya Ye. Hindi na natiis ni Feng Wanteng na nakatayo lang sa gilid at sinabi kay Xiaoting. Huwag na tayong magmakaawa sa kanya. Maghanap tayo ng iba. Hindi ako naniniwala na walang sino mang makakagamot sa lamig na lason.
Tumingin si Ye Xiaoteng sa kanyang panganay na anak. Wang Xen, ano ang masasabi mo? Kung ang kapalit ay ang pagpapakasal sa taong hindi ko mahal, mas gugustuhin ko pang hindi na gumaling sa sakit na ito. Sa isang iglap, ako pa ang lumabas na masama. Sa mata ng lahat, ako ang may kasalanan. Wala akong nagawa kundi ang yumukod at sabihin, ipagpaumanhin ninyo ang aking kapangahasan. Palem, akma na sana akong aalis nang. May narinig na mga yabag mula sa labas ng pinto. Isang boses ng lalaki ang narinig, Tito, may lunas na ang sakit ni Wanqing. Pagkasabi nito, isang gwapong lalaki na nakasuot ng suot ang pumasok. Pagkakita sa kanya, naging napakasigla ng pagtanggap ng pamilya Ye. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ye Feng. Malapit ang ama ni Ye Feng sa pamilya Ye, lalo na bilang kasosyo sa negosyo. Mula pagkabata ay gusto na niya si Ye Wanqing. At matagal na rin siyang gustong maging manugang ng pamilya Ye. Kaya nang marinig nila ang sinabi niya, agad na lumapit si Feng Wanteng at hinawakan ang kanyang kamay. Ye Feng, totoo ba ang sinasabi mo? May lunas na ba talaga ang sakit ni Wanqing? Ngumiti si Ye Feng, at may pagmamalaking sinabi, hindi niyo alam. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Sa wakas, nahikayat ko ang banal na manggagamot na si Chen mula sa Shangdu. Pumayag na siyang pumunta rito mamaya para tingnan si Wanqing, si Dr. Chen Baienkei ng Shangdu. Nang marinig nilang ang tanyag na doktor na ito ang gagawa ng paraan, biglang napuno ng ngiti ang mga mukha ng pamilya Ye, at lalo pang tumindi ang pagkasuklam sa kanilang mga tingin sa akin. Si Feng Wanteng naman ay hindi na makapaghintay. Direkta niya akong tinuro at sinigawan, ikaw namang mang na doktor. Anong ginagawa mo pa sa bahay namin? Hindi ka pa balal Eyes. Nakakadiri ka. Medyo nahiya si Ye Wanwan. Dahil siya ang nagdala sa akin dito. Kaya agad siyang lumapit, at walang pasen siyang iwinagayway ang kanyang kamay, na para bang nagbubugaw ng langaw. Umalis ka na nga, nakakainis ka talaga. Nang makita ang tunay na kulay ng pamilyang ito, wala nang nagawa si Jiang Yichen. Bamantong hininga siya, at kumuha ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa, at sinabi kay Ye Wanwan, kung may mangyaring hindi maganda, maaari mong ipainom itong tableta kay Wanqing. Kaya nitong patagilan ang buhay niya ng mga 3 araw. Pagkatapos magsalita, bahagya siyang ngumiti, at tumalikod na para umalis sa bahay ng mga Ye. Kaalis ko pa lang, agad na dinampot ni Ye Feng ang maliit na bote sa mesa. At itinapon ito diretso sa basurahan. Kasabay nito, isang biwak na sasakyan ang dumating. Pagbukas ng pinto ng kotse, isang matandang lalaki ang bumaba. Nagkataon namang nakita niya ako. Nagkatinginan kaming dalawa, at pagkatapos ay nagkasalubong kami sa daan. Kabaligtaran ng masasakit na salitang natanggap ko. Ang matanda ay nakatanggap ng pinakamataas na paggalang. Dahil siya nga naman ay mula pa sa Shangdu. Buong galang siyang pinapasok ng pamilya Ye. Kinuha na ni Chen Baienkei ng pulso si Ye Wanqing. Tiningnan din niya ang mga talukap ng mata nito. At sa huli, sinabi niyang ito ay sakit na dulot ng lamig. Agad na nagtanong si Ye Xiaoteng kung paano ito gagamutin. Kalmado lang si Chen Baienkei. Sinabi niyang sa loob ng 3 araw na pag-inom ng gamot, gagaling na ito ng tuluyan. Pagkatapos ay isinulat niya ang race eta. At sinabihan na silang bilhin ang gamot. Nagbilin din siya na kung may iba pang sintomas, tawagan na lang daw siya. Pagkatapos noon, umalis na siya sa bahay ng mga Ye. Agalang naman siyang inihatid palabas ng buong pamilya Ye. Pagkatapos, inutusan agad nila ang kasambahay na ihanda ang gamot para ipainom kay Ye Wanqing. Nang makitang nagsisimula ng mamula ang pisngi ni Ye Wanqing, at bumubuti na ang pakiramdam, nakahinga silang lahat ng maluwag. Pinagpahinga na nila ng maayos si Wanqing. Sabay-sabay na silang lumabas ng kwarto. Tiningnan ng buong pamilya si Ye Feng. Habang tinititigan siya ni Feng Wanteng, lalo siyang natutuwa rito. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Ye Feng para magpasalamat. Ye Feng, anak. Salamat talaga sa'yo. Kung hindi mo dinala si Dr. Chen, mapapahamak na sana ang Wanqing namin. Nakangiti namang sumagot si Ye Feng. Dapat ko lang pong gawin yun. Tito, tita, poprotektahan ko po si Wanqing. Nang marinig ito, lalong lumapad ang ngiti ni Feng Wanteng. Tinulak niya ng bahagya si Ye Xiaoteng. Di ba sabi mo noon, kung sino man ang makapagpagaling kay Wanqing, sa kanya mo siya ipakakasal, Xiaoteng. Ayan, nagawa na ni Ye Feng. Natigilan din si Ye Xiaoteng. Pero agad ding natawa at sinabing, sige, sige, sige. Kapag tuluyan ng gumaling si Wanqing, ipakakasal ko kayo agad. Masayang-masaya ang buong pamilya, ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Mula sa loob ng kwarto, nakarinig sila ng isang nakakapangilabot na sigaw mula kay Ye Wanqing. Labis na natakot ang pamilya Ye. Nagmamadali silang tumakbo papunta sa kwarto ni Ye Wanqing. Nakita na lang nila si Ye Wanqing na puno ng paghihirap ang mukha. Ang mukha niya ay nagpapalit-palit sa pagitan ng kulay ube at pula. Habang nagpapagulong-gulong siya sa kama sa sobrang sakit, desperadong sumigaw si Ye Xiaoteng, Wanqing, anong nangyayari sa'yo? Walang tigil ang pagpatak ng malalaking butil ng pawis sa mukha ni Ye Wanqing. Akmang bubuksan na niya ang kanyang bibig para sumagot, nang biglang kumirat ng matindi ang kanyang ulo, at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Hinimatay siya sa tindi ng sakit, nang makita ito ni Ye Wanwan. Agad siyang namutla sa takot, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ye Feng. Anong nangyayari sa ate ko? Sa mga sandaling iyon, tuluyan na ring nataranta si Ye Feng. Tumakbo siya palabas para tumawag. Hindi nagtagal, dumating si Chen Baienkei sa bahay ng mga Ye. Para bang nakahanap ng sandalan ang buong pamilya Ye. Agad nila siyang pinalibutan, ngunit pagkatapos suriin ni Chen Baienkei ang pasyente, napailing na lang siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, kakaiba. Sa dinami-dami ng taon ko bilang doktor, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong pulso. Anong ibig mong sabihin? Sabay-sabay na tanong ng pamilya Ye. Naging alanganin naman si Chen Baienkei. Mukhang kailangan nyo nang maghanda para sa pinakamasama. Muntik nang hindi makapagtimpi si Ye Xiaoteng. Sinunggaban niya ang kwelyo ng doktor. At walang pakundangang sinigawan ito. Ikaw ang nagbigay ng race eta.
Ikaw ang nagsabing walang problema. Bakit ngayon sasabihin mong maghanda na kami sa pinakamasama? Nasa alang ng sitwasyon din si Chen Bayan-K. Isa pa, talagang komplikado na ang sakit na ito. Sa tagal niyang tinitiis ito, halos paubos na ang lakas niya. Walang kwentang doktor. Isa kang walang kwentang doktor. Pagkasabi niyon, malakas na itinulak ni Ye Xiaoteng si Chen Bayan-K palabas. Walang nagawa si Chen Bayan-K. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng pulso. At hindi niya alam kung paano ito gagamutin. Kaya tahimik na lang siyang umalis. Samantala, hagulgulan na ang buong pamilya Ye. Bigla, naalala ni Ye Wanwan ang sinabi ko, na kung hindi magagamot ang ate niya, 3 araw na lang ang itatagal ng buhay nito. Nang maisip niya iyon, tumakbo si Ye Wanwan papunta sa basurahan. Hindi na niya ininda ang dumi sa loob, at agad niya itong hinalungkat. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ye Wanwan ang maliit na bote ng gamot na iniwan ko. Mabilis siyang lumapit kay Ye Wanqing. Agad niyang ipinainom ang tableta kay Wanqing. At kaagad, nagsimulang bumuti ang kulay sa mukha ni Ye Wanqing. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya ng mahimbing. Nagtatakang nagtanong si Ye Xiaoteng, Wanwan, anong gamot ang ipinainom mo kay Wanqing? Ipinainom ko sa kanya yung gamot na ibinigay noon ni Dr. Jiang. Medyo nahihiyang sabi ni Ye Wanwan. Nang makita ni Ye Xiaoteng na bumubuti na ang kalagayan ni Wanqing. Agad siyang nagtanong, mukhang umepekto ang gamot. May iba pa bang sinabi si Dr. Jiang bago siya umalis? Ang tanong na iyon ay nagpaalala kay Ye Wanwan. Biglang nagbago ang itsura ng mukha niya. At napakagatlabi siya sa sakit. Sabi niya, tandaan ko raw na bawasan ang gamot. At sinabi rin niya na 3 araw na lang daw ang itatagal ng ate ko. Kung hindi madudugtungan ang hininga niya, kahit si Watwo ay hindi na siya may iligtas. Natulala si Ye Xiaoteng. Ako na lang ba talaga ang makakagamot sa kanya? Pero para magpagamot sa kanya, kailangang ipakasal sa akin ang anak mong babae. Kahit nalabag sa kalooban niya, hindi niya rin naman kayang. Panoorin lang na mamatay ang anak niya. Nagtiimbagang siya, at sumagot, kukuha ako ng pera. Kahit magkano pa ang hilingin niya, ibibigay ko. Hindi ako naniniwala na may problema na hindi kayang solusyonan ng pera. Kinabukasan, isang maybak ang humaharurot sa syudad. Mabilis itong huminto sa tapat ng isang maliit na hotel. Dr. Jiang, pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Nasa ospital po ang anak ko ngayon. Nag-aagaw buhay na po siya. Ang dumating ay walang iba kundi ang tatay ni Ye Wanqing na si Ye Xiaoteng. Tiningnan ko siya, at napangisi. Alam ko nang darating ang isang to. Itong cold poison, bukod sa akin. Sino pa ba ang makakagamot? Nang makita ko siyang yumuyuko, at humihingi ng tawad, nagpasya pa rin akong sumama sa kanya sa ospital. Sa mga oras na iyon, nakahiga si Ye Wanqing sa kama ng ospital. Sobrang hina ng buo niyang katawan. Alalampas lang niya sa isang matinding paghihirap. Nang makita niyang dumating ako sa pamilya Ye, agad na lumapit ang pamilya. Dr. Jiang, pakiusap, tingnan niyo na po ang anak ko. Habang tinitingnan ko ang pagkataranta sa mga mukha nila, hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa. Sinabi ko na sa inyo kanina, pero hindi kayo naniwala. Pinalayas niyo pa nga ako. Dahil sa sinabi kong iyon, namula sa hiya sina Ye Wanwan at Feng Wanteng. Itinuro ko si Ye Wanqing na nasa kama. Sige, ililigtas ko siya, pero kailangan niya akong pakasalan. Pagkasabi ko noon, lahat sila ay natigilan. Maging si Ye Wanqing na hindi makagalaw ay nanlaki ang mga mata. Bilang pagtutol, kung hindi kayo papayag sa kondisyon ko, wala akong magagawa, ganun na lang. Palem na, tumalikod si Jiang Yichen at naglakad paalis. Agad na nag-alala si Ye Xiaoteng. Humabol siya at sumigaw, Dr. Jiang, pakiusap, sandali lang po. Maawa na po kayo, iligtas niyo na ang anak ko. Kahit magkano, ibibigay ko sa inyo. Kung hindi pa sapat, ipapalit ko ang kalahati ng Shengshi Real Estate. Payag ka ba? Nanlaki ang mga mata ni na Feng Wanteng at Ye Wanwan nang marinig iyon. Hahayaan mong gamutin siya ng hampas lupang doktor na yan. Xiaoteng, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Feng Wanteng. Tiningnan ni Ye Xiaoteng ang kanyang asawa. At umungol, bakit? May mas maganda ka bang solusyon? O hahayaan na lang nating hindi magamot ang anak natin? Napapikit sa sakit si Feng Wanteng. Malinaw na malinaw sa kanya. Ang Shengshi Real Estate ay ang buong buhay na pinaghirapan ng kanyang ama. At ngayon, para lang sa kanya, kailangan ba talagang isuko ang kalahati nito? Habang iniisip ito, nanghihina niyang ibinuka ang kanyang bibig. At walang magawang binigkas ang dalawang salita, pumapayag ako. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na tumulo ang kanyang mga luha. Ito ay isang uri ng pagtutol, isang kahihiyan. Ngunit para mailigtas ang Shengshi Group, napilitang pumayag si Ye Wanqing. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa. Tinitigan ako ni Ye Wanwan nang may pagkamuhi, habang mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Halos nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabing, nagsasamantala ka sa kahinaan ng iba. Tatamaan ka ng kidlat. Sige, kailangan mo nang pumili ngayon. Kung paano ka ililigtas, bilisan nyo na. Ang ina ni Ye Wanqing, si Feng Wanteng, ay walang nagawa kundi ang titigan ako. Sa mga sandaling iyon, gusto na niya akong balatan ng buhay. Pasalimuot ang gamutan. Matagalan ito. Uunahin ko siyang gamutin. Sa unang sesyon pa lang, malulunasan na ang sakit na nararamdaman niya. Pagkasabi ko nito, lumingon ako at tiningnan silang lahat. Maaari bang lumabas muna ang mga hindi kasali? Hindi nagtagal, kaming dalawa na lang ni Ye Wanqing ang natira sa loob ng silid. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Namumula ang kanyang mukha. Sige na, gawin mo na. Pero binabalaan kita, kapag may ginawa kang kabalbalan, hinding-hindi kita palalampasin. Napangiti lang ako, ibinaba ko ang aking dala, at dahan-dahang inilabas mula roon ang mga silver needle. Maraming parte ng katawan ang kailangang tusukan. At baka hindi maging tumpak kung nakadamit ka pa. Ano, pinaglalaroan mo ba ako? Kailangan pang maghubad para lang magamot? Mamatay ka na, hindi na ako magpapagamot. Pasensya na, pero hindi ikaw ang masusunod. Pagkasabi ko niyan, agad kong itinaas ang kamay ko at may ipinitik sa batok niya.
Isang silver needle ang mabilis na bumaon sa kanyang acupoint. Nang matamaan ang acupoint ni Ye Wanqing, bigla siyang hindi na makagalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Walang emosyon ang mukha ko. Diretso kong iniabot ang kamay ko at inilagay ito sa butones sa may dibdib niya. Pero hindi ko inaasahan, biglang may tunog ng pagkapunit. Tuluyang bumagsak ang damit niya. Akmang magsasalita na sana si Ye Wanqing. Pero parang sa lamangkero, mabilis kong kinuha ang mga silver needle, sunod-sunod, at parang kidlat na itinusok lahat sa mga acupoint ni Ye Wanqing. Si Ye Wanqing ay hiyang-hiya at galit na galit. Pero, ang dapat makita ay nakita na. At ang hindi dapat makita, nakita ko na rin. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Nang mag-relax na siya, ang init na ito ay patuloy na naiipon. Ang init na ito ay patuloy na naiipon. Ang init na ito ay patuloy na naiipon. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa. Kaya nagtiimbagang na lang siya at namula, hinahayaan na lang ako sa aking ginagawa.